Okay mga kapatid at mga kaibigan natin dyan, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoodin na naman tayo galing po sa ating Pinas News Insider. Ito'y, nako, ano na naman kayang meron dito mga kapatid? Tara, makichismis na tayo. Malaking good news, kulong si Diwata. Si Diwata hindi si Torre Diwata ang sinabi dito. Tumistigo si Ping Lacson, nilabas ang dokumento. Yari lahat dito. Ay nako mga kapatid, anong meron dito? Galing mismo kay Lacson. Kaanib nila yan. Tara mga kapatid, panoorin natin ng sabay-sabay. Oh my God, we'll be back again. Come on. Now let's get down to business. At saka mga kapatid, lagi ko kayong pinapaalalahanan kapag mabagal ang inyong internet, pwede kayong magpalit. Nandiyan po ang fiber ni Juan. Andyan yung contact number, baka available na po sa inyong lugar. Ang fiber ni Juan, i-play na natin anong meron dito. Yon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, mukhang sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang hahatol at mananaig sa mga kasinungalingan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Matapos ang di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte para isuko sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Dating Chief of the Philippine National Police at senatorial aspirant Ping Lacson mukhang kakalas na di umano at di mapipigilang binasag ang katahimikan at katotohanan at tila tahasang sinampal ng kahiyan at katotohanan ang mga di umano'y sangkot sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ito mga kaibigan isipin nyo to. Taga-kabila ka, kaanib ka sa kabila. Tapos nakikita mo galit na galit ang mga mamamayang Pilipino dyan po sa nangyari sa ating Tatay Digong. Kung titignan mo sa mga larawan, Luzon, Visayas, Mindanao, ang dami pong nagagalit. Kita nyo naman, hindi po maitatanggi ng mga video, mga picture na hindi naman talaga inedit. Napakadami po niya. Kung lahat ng mga yan ay hindi ka na iboboto, sayang po kung kakandidato ka pa o tatakbo ka pa. Bukod pa dyan mga kapatid, yung Iglesia ni Cristo, baka i-straight din kayong diretso sa inodoro, parang ganon. Sayang, no? Kung hindi sana, wala sanang ganito, ay medyo may laban pa kayo. Pero kung ganito ang nangyayari, galit yung mga taong bayan, baka ibuntong sa pagboto na straight hindi kayo iboboto. Diba? Sayang yun. Mga mamamayang Pilipino yan. Diba? Ewan ko ba? Yan ang gusto nila diba? Gusto ng inyong nagpo-promote sa inyo. Sa totoo lang, base lang ito sa aking opinion. Sa tingin ko, yung iba dyan parang, nako, deado tayo rito. Ano bang ginawa ng ano na yan? Lalo na yung mga balimbing, no? Yung nagsasabi dati na si Marcos magnanakaw. Tapos ayaw niya, tapos ngayon gusto niya na. Yung mga ganyan. Sigurado ko meron yan sa loob, no? Sa isip ko lang, sa puso ko lang din, sa aking opinion, malamang may mga dinaramdam na yung ibang apektado na yan. Diba? Tuloy tayo Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at hit ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Matapos ang pananahimik, mukhang nagkalaglagan na di umano at tila may kakalas na sa partido ng gobyernong ngagba. Pag sinabi bang di umano, parang hindi sigurado. Ni Marcos Jr. Matapos ang tila pananahimik, senatorial aspirant at dating senator na si Ping Lacson, matapang na nagsalita na at walang pagdadalawang isip na sinapol ng katotohanan at kahihiyan. Di man pinangalanan, ngunit datapwat tila nasampal ng kahihiyan at katotohanan ang mga di umano'y ginawang kabulastugan ng administrasyong Marcos kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. So ibig sabihin may sinasabi siya, walang pangalan na nababanggit.
Nagpahayag lang si Ping Lacson, ganon. Tignan natin ha. Para mahatulan sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ping Lacson, hinikayat ang Marcos administration, huwag talikuran si Duterte. Nanawagan si dating senator at ngayon senatorial candidate Ping Lacson sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala bang ano dito? Wala bang ang tawag dyan sa taas? Kunwari galing sa Philstar, Abante, etc. GMA News para makita po natin. Kasi alam nyo naman ngayon, kahit may makita lang silang kahit na konti sasabihin nila fake news, di ba? Kaya dapat malaman din natin kung kasi pwedeng i-type lang to tapos i-copy-paste, no? Ganun po yung iba, hanggat may masisilip sila, sasabihin nila fake news. Pero kapag kayong iba, nagbabalita ng fake news, lalo na yung mga taga-kabila, wala lang. Diba? Tuloy po tayo mga kapatid. Pero hindi pa rin ako sigurado sa sinasabi ko kung fake news nga yung taga-kabila. Dahil wala rin tayong matibay na maipapakita. So, sariling opinion na lang din natin yun. Sana man lang, yung mga taga-kabila, totoo din kayo. No? Kasi kami dito mga kapatid, halimbawa ito nakakakita tayo ng ganito. Sinasabi ko rin kung baka hindi totoo o pwedeng totoo itong balitang ito. Titignan natin, mali mo mamaya ilalagay ng ating Pinas News Insider. Nakasalukuyang nahaharap sa crimes against humanity charges sa International Criminal Court or ICC. Ito ay hindi usapin kung ikaw ay sang-ayon o tutol sa naging pamamalakad ni Duterte. Ito ay usapin ng prinsipyo Pilipino at yan, pananagutan ng ating pamahalaan sa bawat Pilipino. Huwag nating isantabi ang obligasyon natin sa kapwa natin mamamayan. Kasi parang sinasabi dito na walang kwenta yung batas natin eh. Hindi kaya ng batas natin dito, kaya kailangan dalhin pa sa ibang bansa. Ba't sila mangingialam? Pilipino ba sila? Meron naman tayong sariling batas dito. Di ba? Ayon kay Ping Lacson, sa isang pahayag, ipinaalala ni Lacson na ang gobyerno ay may tungkulin hindi lamang bilang isang administrasyon kundi bilang kinatawan ng bawat Pilipino, kabilang na ang mga nahaharap sa kaso sa labas ng bansa. Higit pa sa pagiging dating Pangulo ng ating bansa, sa FPRRD ay isang Pilipino na nahaharap sa pagliliti sa isang international na korte. Hindi dapat makalimot ang ating pamahalaan sa tungkulin nitong magbigay ng suporta sa lahat ng Pilipino. Kahit pa sa mga napatunayang may sala at nahaharap sa sentensya sa labas ng ating jurisdiksyon. Pahayag ni Lacson. Binigyang diin din ni Lacson na hindi dapat maging batayan ng politika sa pagbibigay ng proteksyon at tulong ng gobyerno. Alam nyo, sasabihin pa nila yan, hindi naman pamumulitika yung ginawa namin sa Duterte. Maniniwala na lang kami, ganun-ganun na lang. Maliwanag naman sir eh. Para sa akin, maliwanag, no? Na talagang pamumulitika itong ginagawa nila. Alam nyo ba itong picture na to? Yan. Lagay natin. Yang larawan na yan si Madam Sara. Nakita ko lang to sa isang post. Nakalagay dyan na parang pagkakaintindi ko, ito ang dahilan kung bakit ginugulo nila ang mga Duterte. Kasi sa 2028, napakadali na lamang itong maging presidente. Bakit kanyo? Bukod sa may pangalan na ang Duterte at nakita naman natin na 80% satisfaction yung ratings nung bago bumaba pagkatapos po ng termino ng ating dating Pangulong Duterte. Eto, nakikita rin natin nagtatrabaho. Sinasabi nila walang nagagawa si Sara Duterte. Kamangmangan yun. Bakit? Hindi nyo kasi nakikita at hindi ibinabalita ng mga bias media. Wala tayong ibang nakikita kundi paninira po lagi sa BP Sara na nagbabalita sila ng negative kay BP Sara at kukunin nila ang pahayag ni BP Sara at sasabihin nilang ulit, lagi ko sinasabi, sinusubukan pa naming kapanayamin ngunit hindi pa sumasagot ang Office of the Vice President. Yan, madalas yan. Diba? King ina. Diba madalas yun? Lagi ko nakikita sa balita yun kaya napapailing ako. Anak ng teteng. Napakabayas naman ng mga to. Kasi nun kinabukasan na balita, wala na yung sinasabi nilang sinusubukan pa namin kapanayamin.
Wala nang ganun. Kakalimutan na ng tao yun. So, masisira po si Vice President. Ngayon, kahit anong gawin nilang paninira, mas lalong minamahal ng mga taong bayan itong mga Duterte. Ito nga, mayroon siyang libreng sakay na bus. Ewan ko lang sa ating Pangulo, yung libre sakay na pinapaliwanag niya na nagkakanda utal-utal pa, na hindi natin alam kung talagang meron ng libre sakay. Sana nga meron ng libre sakay. Walang problema. Di babalita natin dito. Pero ang BP Sara, meron ng libre sakay sa mga ilang dati kong mga vlog. Ipinapakita ko yung mga nagawa po ni BP Sara na hindi nakikita nung mga tanga-tangang nagsasabing walang nagagawa si BP Sara. Diba? Yan kasi ang hirap sa atin. One-sided tayo. Ako, tinitignan ko pa rin ang side ng ating mahal na Pangulo. Mahal. Mahal ang bigas. Tinitignan ko pa rin kung ano pang pwedeng maipagtanggol. Kasi dati naman tayong, lagi natin sinasabi, dati naman tayong sumusuporta. Yun nga lang kasi wala na tayong dahilan pa para pagpatuloy natin na ipagtanggol. Nahihirapan ako eh. Pero dito po sa mga Duterte, napakadali lang pong ipagtanggol. Biruin mo sa kabila, wala na silang ibang vlog kundi Duterte pa rin. Kasi malakas. No, kahit siraan mo Duterte, malakas ka. Malakas yung views mo. Duterte, subukan mo yung mga nagawa ng ating PBBM. Subukan mo i-vlog ng i-vlog. Laging yun na lang ang gawin mo. Dapat yun lang eh. Kasi nga, ano kay PBBM vlogger kay. No, sana yung mga patungkol po sa mga nagagawa ni PBBM, ang inyong mga i-report o i-vlog, mas maganda po nang malinawan naman kami. At ang ating pamahalaan naman, mga kapatid, nakikita ko, wala nang ibang, di ba? Nakikita nyo ba puro na lang Duterte, ganito ang Duterte, ganito ang Duterte, yun na lang. Tapos, yung may fake news, anong gagawin sa mga nagpe-fake news? Lagi na lang may lumilitaw na nagpapaliwanag patungkol po sa kampo, dun sa kabila. Lalabas si Auntie Claire. Yun. Shout out po, madam. We love you. Lalabas. Okay lang naman na lumabas ka. Sasabihin ko lagi ito sa mga hindi pa nakakapanood. Sana naman kapag ka lumalabas yung mga tagapagsalita po sa kabila, sana patungkol naman sa, uy, may pagbabago na, meron nang nagawang ganito sa ganire, puntahan po natin yung ganito, napakaganda po ng mga ginawa na nila, yung mga ganyan. Kaso wala tayong... Kayo ba? May mga nakikita ba kayong mga ganun ngayon na magsasalita yung tagapagsalita at ipapahayag po sa publiko na, oy, sa ganitong lugar, maayos na yung mga simesemento nila, magiging patag na yung daanan nila kasi kinausap na namin yung lokal, makakatulong ito para sa ganito. At yung tulay na nasira po, ginagawa na po ng paraan, ganito po ang diskarte na gagawin. Yung sa flood control po, bago po magtag-ulan, pinaghahandaan na po. Ganito, kumbaga, mga proyekto para po sa pagbabago natin. Ang nakikita natin, ako, tsaka mga vlogger ng mga taga-kabila o magkabilang vlogger, ito na po ang ating binabantayan. Sa amin okay lang. Kasi nga po, sumusuporta kami sa mga Duterte. Kung sumusuporta kayo sa kabila, ibalita nyo rin kung ano ang kanilang mga nagagawa ngayon. Pero kung wala, blanco muna, edi standby muna kayo. Dito muna kayo magbablog sa mga paninira po sa mga Duterte. Ganun yon. Kasi wala na kayo. Wala na eh. Kung meron, salamat. Sana nga ho, mali ako. Para may makita naman kaming mga report na may nagagawa ang Marcos administration. Diba? Alimbawa, ito, sinasabi, fake daw. Diba? Fake daw yung mga lumalabas na si Madam Lisa, wala naman daw talaga sa Pilipinas. Tapos may mga picture, fake daw yung mga picture. Tapos magsasalita, may mga tagapagsalita na hindi daw fake, patunayan kung hindi fake. Tinatag pa nga si Madam Claire. Ang ating mahal na Madam Claire. Oh, tinatag siya na eto patunay na hindi edited, something like that. Pero ewan ko lang kung ano sasabihin ni Madam Claire doon. Dapat yung mga ganon, hindi na po talaga pinagpapapatulan. Kasi kung talagang hindi fake yun, hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Ang importante, yung
i-focus ninyo sa gobyerno kung ano pa ang pwedeng magawa ninyo. Ganun po sana yung mga report at ebidensya, magpapakita ng mga papel, mga picture na ito nagagawa na natin sa mga lugar-lugar nagiging maayos na. Ganun ho sana. Ang nangyayari ngayon, kada magsasalita po yung ating pamahalaan, medyo pasaring o may kinalaman sa Duterte. Or fake news. Yung ngayon fake news Oo, dapat talagang kasuhan yung mga nagpe-fake news. Pero, hindi po yan yung focus ng gobyerno. Sana yung pag-asenso po ng Pilipinas, kayo po ang mas nakakaalam kung anong pwedeng gawin sa Pilipinas para mas umasenso pa. Kung gagawin ninyong puro ayuda na lang, hindi po ganun kasimple ang Pilipinas. Ang problema kasi sa mga Pilipino, pipila din sila. Natural, pera din nila di ba? Ang ipapano na lang yung ibang mga nagbabayad ng tax. Wawa man sila. Naalala ko pa, may nakita ako, lalaki. Nagpapasalamat, thank you, taxpayer, payer, di ba? Tatama rin na lang yung iba magtrabaho dyan pag ganyan. Ewan ko, ang dami ko nang sinasabi. Ang dami kong nakikita Reaction video nga opinion. Hindi ko alam bakit ganito. Samantalang yung Pangulo natin dati, ang ating FPRRD, kinakausap niya yung taong bayan. May mga pagkakataon, 3 months, 6 months, uupo siya, then mag-uusap-usap, ano bang problema sa ganito, sa ganyan-ganyan. Di ba public pa nga yun? May mga ganun siya. Ganun po siya kasipag ng mga panahon yun. Kung may mga nagkikritics, wala naman siyang pakialam. Si BP Sara, wala rin pakialam noon. Ngayon, bumabanat siya, nayayanig itong taga-kabila, kaya kailangan dumipensa sila. Ang pinakamatibay na pwedeng gawing depensa ninyo, magtrabaho dyan kayo ng maayos at ipakita nyo sa mga Pilipino na uunlad ang ating bansa sa pamamagitan po ng pagtatrabaho ninyo. Kapag nakita naman nila na maganda ang inyong pamamalakad, mamahalin kayo ng taong bayan. Ganun sana. Diba? Tingnan nyo sa mga susunod na balita. Patungkol na naman sa kung ano-anong pag-uusap na akala natin pang paunlad ng Pilipinas. Pero patungkol pa rin sa mga Duterte. Diba? Tuloy tayo Giit niya kung nagagawang tumulong ng gobyerno sa mga Pilipinong nasasangkot sa kaso sa ibang bansa, bakit hindi sa isang kapwa Pilipino na dating naging leader ng bansa? May prinsipyo tayong sinusunod na kahit sinong Pilipino, anuman ang antas ng kanilang pagkakasangkot sa batas, ay karapat-dapat na tumanggap ng legal na tulong at suporta mula sa pamahalaan. Dagdag ni Lacson. Sa gitna ng kontrobersiya sa pagkakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kaso sa ICC, nanindigan si Ping Lacson na ang gobyerno ay dapat maging patas at makatao, alinsunod sa obligasyong moral at legal na protektahan ang kapakanan ng bawat Pilipino kahit saan mang panig ng mundo sila naroroon. Dagpa ni Ping Lacson, ang suporta ng gobyerno ay para sa lahat ng Pilipino. Sa kabila ng anumang hamon, naniniwala si dating Senator Ping Lacson na dapat manatili ang suporta ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa paglilitis sa International Criminal Court. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling mahalaga ang diwa ng pagkakaisa at malasakit sa kapwa. Ang mensaheng nito ay isang paalala na ang pagtutulungan ay pundasyon ng isang matatag na bayan. Sa loobin nyo, anong nararamdaman nyo dito po sa nagaganap na Ayun, ito pala may ebidensya kahit papaano. Maganda. itong major upheaval dito po sa ating bansa that's unfolding at magpapatuloy pa sa susunod na mga buwan o marahil ay taon pa. Senator Ping. Oo nga pag buong taon hanggang 2028, puro pagbira sa Duterte. Putik niya, nawala na focus mo kung paano papaunlarin ang bansa, Yak, kadiri. Yeah, magkahalong pagkakabahala at saka Ayun, nag-advertise mga kapatid. Hindi ko kasi na-download pagkalungkot na rin kasi di ba nga parang sa tinagal-tagal ng panahon, laging yung pagkakahiwa-hiwalay natin medyo okay lang yun. Ini-skip ko yung ads. Pasensya na po, Pinas News Insider.
Gawin ko na lang, ipiplay ko na lang po mamaya ulit, tas dire-diretso siya. Yung mag-express ng kanya-kanyang opinion, mga dissenting opinions, opposing opinions. Pero ang problema, pagka yung malalim na at tumaas na yung emotion, ang magsasuffer dito in the long term, yung bansa na natin, hindi na yung mga political, yung mga nagpa-participate. Oo. Senator Ping, bilang dati pong hepe po ng PNP, kayo ho ba ay nakakatanggap po ng mga balita na may unrest na po ba talaga sa hanay ng ating mga kapulisan? Isama ko na rin po dyan ang ating army. Do you think, because nga sabi mo, nagdadala ito ng watak-watak, no, divisiveness. But for you po, have you heard any unrest in the police? May rumblings ba, no? May unrest? Meron ho ba talagang, baka magkaroon ba ulit na tayo ng pagkakataon, magkaku? Ano po ho ang inyong intel dyan po sa inyong hanay? Kasi hindi mo rin maialis na malaki ang tinatanaw ng utang na loob ng uniform services, hindi lamang sa hanay ng mga aktibo, kundi pati yung sa mga retirees, kay Pangulong Duterte. Kasi talagang sa panahon niya, doon lang nakaramdam ng napakaraming, sabihin na natin, benepisyo in terms of nagdoble yung sweldo. O yun naman pala, ba't yung kakumampi sa kabila, sir? Ano? Kamay na bakal din to, alam ko matibay din to Tapos nag-increase din yung mga pension. Hindi mo maialis na may mga magsisimpatya, pero yung... sabi nila, wala daw nagawa Wala daw nagawa, sabi nila. Yung overt na pakikilahok sa dissent o sa pagtutol doon sa nangyari kay Pangulong Duterte, ibang usapin yun. At I'd like to think na yung members ng armed forces, pati yung MUPs, yung uniform services, uniform personnel, mananatiling professional at saka tapat sa kanilang tungkulin at hindi kung anumang partisan na political activity. Sana. Okay. Wala akong narinig na talagang yung seryoso na dapat natin ipangamba kung ang pag-uusapan natin yung hanay ng mga military and uniform personnel. Okay. Yung magkabilang kampo po ng dating Pangulo at syempre ang ating pamalaan, may kanya-kanyang pahayag tungkol po dun sa the manner of how the former president was arrested. So sinasabi nga, yung ginawang pag-aresto po kay FPRRD, by the book, ika ng pamalan, by the book, and may nagkaroon ng due process, sinasabi naman ng kabilang kampo, illegal yung ginawa pong pag-aresto. Bilang former PNP chief, ano po ang masasabi nyo tungkol po sa paraan ng pagkaka-aresto kay former President Duterte? Alam mo, Miss Ali, Miss Patpi, napakarami na nating narinig ng mga legal opinions galing sa mga legal experts, mga legal luminaries, mga eksperto sa international law, criminal law. Coming from me, na hindi naman abogado, isa lang masasabi ko, ano man ang sabihin kong opinion, lalo't legal, not counted. At saka walang kredibilidad kumpara doon sa mga nagsasalita na talagang nag-aral ng batas. Oo at nga, nag-practice pa ng kanilang mga profession. Oo. So, Senator Ping, ito po... Anak ng teting, wala pa nga, hindi pa nga nasasagot ni Ping Lacson Ang aking opinion, ganito. Sinasabi pa lang niya, yung magiging opinion niya, hindi counted. So, okay, game na, magsasalita na. Wala na, hindi na natin tuloy nalaman. Para doon sa mga nagsasalita na talagang nag-aral ng batas. Okay, game. Nag-practice pa ng kanilang mga profession. Opo. So, Senator Ping, ito po, kilala ho nyo ba si Police Major General Nicolas? Wala na, hindi na Dito ako nanghihinayang sa mga ganyan tanong para malaman sana natin kung anong sasabihin ni Ping Lacson. Anak ng teting naman. Kayo mga kapatid, bahala na po kayo. Basta iboto ninyo po yung talagang makakatulong sa ating gobyerno. Huwag yung mga pasayaw-sayaw lang, may pangalan lang. Akala nyo okay na. Piliin nyo yung totoo, mga kaibigan. Madala na tayo. Nabudol na, tapos gusto nyo papabudol pa ulit. Kayo bahala. Alright, hanggang dito na lamang siguro mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iwan po kayo kahit isang like lang. Maraming salamat po. Oh my God, we're back again.